Pagod at limitado ang bawat galaw ko habang iniimpake ang lahat ng gamit ko sa aking maleta. Wala naman akong magawa kundi ang umalis sa kinalakihan kong bahay. I am no longer the owner of this mansion. Dahil pagkalibing na pagkalibing pa lang din ni Dad, ay kinuha na ito sa amin ng isa sa pinagkautangan niya. Napakaraming utang ni Dad. Sa dami ng utang na yon ay halos hindi pa lahat bayad. Ang masaklap pa, ngayon ko lang nalaman ng lahat. Sa dami ng tumatakbo sa isip ko, hindi ko na malayang tumutunog na pala ang phone ko. Kinuha ko yun sa bulsa ng pantalon at tinignan ng caller. Isa yung unregistered number. Hindi ko na sana sasagutin dahil masyado pa akong maraming iniisip. But then, I ended up answering it. Is this Yvonne Madriago? Panandali ang kumunot ang aking noo. Maniningil na naman ba to ng utang? Yes. Who's on the line? I asked the man on the other line. This is Sander Cervantes. Come to CECC at exactly 10 a.m. We have an important business to talk to. Pagkasabi ng lalaki sa kabilang linya ay pinatay na agad niya ang tawag. Ni hindi man lang ako pinagsalita. CECC? Cervantes Engineering Construction Company? Isa sa pinakamalaking kumpanya sa Pilipinas. Paano nalaman ng lalaking yun ang number ko? Sa pagkakatanda ko kasi, hindi naman ako nag-apply doon ng trabaho. O malamang sa malamang, isa rin siya sa inutangan ng daddy ko. May pa-important business pa tong nalalaman. Utang lang naman pala ang pag-uusapan. Kung hindi naman ako pupunta, malamang nahahantingin ako ng kumpanya. That's why I have no choice kahit ayaw ko. Dala ang dalawang maleta at isang backpack. Lumabas na ako ng kwarto para bumaba ng hagdan. Nagulat ako nang makita si Tita Cory, kasama ang asawa niya at anak nitong si Janice. Nagtaka ako dahil ano naman ang gagawin nila rito. At mukhang dito pa sila maninirahan. Aalis ka na? May matutuluyan ka na ba? Kung hindi ko lang alam ang ugali ni Tita, maniniwala talaga akong concern siya sa akin. Eh kayo po, bakit kayo nandito at ang dami niyo pang dalang gamit? Nakalimutan niyo po yatang nakalibing na si Daddy at kabayaran tong bahay sa pinagkautangan niya. Balik kong sambit. So hindi mo alam? Sa amin na ang mansyon na to. Umiiling-iling si Tita at halatang natutuwa sa pagiging clueless ko. Wait, how come na sa inyo to? Nalilito kong tanong. Kinuha ni Tita mula sa kamay ni Tito ang isang papel at ipinakita niya sa akin ang titulo ng lupa. Binili ulit namin to dahil ayoko namang mapunta lang ito sa kamay ng kung sino. You know how I much treasure this house. Tita Cory said, like she doesn't know na sa akin ipinamana ang mansyon. Plano ko pa naman din sanang magtrabaho muna at mag-ipon para mabawi ang mansyon. But here they are, claiming this house na parang sa kanila ipinagkatiwala. Pero tita, alam mo rin kung gaano ko pinapahalagahan ang bahay na to. Sa akin po iniwan ni Dad ang pangangalaga rito. Matapang kong sagot. Eh sorry ka na lang, ako ang unang nakabili. Dati pa man, interesado na si tita na makuha ang bahay. Hindi ko naman alam na makukuha niya rin pala agad to. Well, as much as I want you to stay here for a little while dahil sa sitwasyon mo, but I can't let you. Alam mo namang hindi papayag si Janice. Nang tingnan ko si Janice, ay nakangisi ito. Iniisip na naman siguro niyang naisahan niya ako. Mga bata pa lang ay hindi na talaga kami magkasundo. Janice is selfish at yun ang pinakaayaw ko sa ugali niya. Masyado rin siyang inggitera. Lahat ng meron ako ay gusto rin niyang makuha. Madalas pa nga, inaagaw nito ang mga bagay na meron ako. At pumapayag lang din ako dahil iniisip ko na si Janice, yung tipo ng tao na nakakaawa. Dahil masyado siyang uhaw sa atensyon at pagmamahal. Pero napag-isip-isip ko, hindi naman yata tama na palaging ako na lang ang umiintindi. Yung perang binili niyo ng lupa at bahay, hindi ba galing yun kay Daddy?
Sana naman po kahit papano'y marunong kayong tumanaw ng utang na loob. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko dahil nakatanggap ako ng sampal mula kay tita. Naramdaman ko ang pamamanhid ng buong mukha ko sa lakas ng impact. Narinig ko ang nakakarinding tawa ni Janice. Tiningnan ko si tita habang nagpipigil ng galit. Ang kapal ng mukha mong manumbat. Hindi ko kailangang tumanaw ng utang na loob dahil unang-una, dapat lang na sa akin mapunta ang perang yun. Galit na wika ni tita. Bakit pa nga ba ako magtataka? Like mother, like daughter. Wala silang pinagkaiba ni Janice. Parehas na parehas sila ng ugali. Yun ang problema sa kanila kaya ayaw ibigay ni daddy ang kumpanya at ang bahay. Masyado silang gahaman. Huminga ko ng malalim. Ang hirap talagang makipagtalo sa kanila. Umalis ka na. Iminuwestra ni tita ang pintuan. Huwag kang mag-alala tita. Hindi rin naman kayo magtatagal dito dahil babawiin ko rin to. Kaya kung ako sa inyo, susulitin ko na ang bawat araw na nandito ako. I gave them a taunting smile. Sinabi ko yon para hindi naman ako masyadong magmukhang kawawa. At para na rin takutin sila. Kahit na nga ba hindi ko naman talaga alam kung ilang taon nga ba ako dapat mag-ipon para lang mabawi to. As if, saan ka kukuha ng pera? Kahit ibenta mo pa yung kaluluwa mo, hindi mo to mababawi. Wika naman ni Janice. Ngunit halata sa boses ang pangamba. Hindi na ako nagsalita. Plano ko na sanang umalis nang magsalita ulit si tita na siyang nagpahinto sa akin. Siya nga pala, yung kumpanya, sa akin na rin napunta. Bulalas ni tita. Ano? Hindi makapaniwalang sambit ko. Paano nila nakuha yun? Wala silang sapat na pera para bawiin yun. Oo, tama ka nang narinig. Ngumisi si tita. Paano? Sa sobrang gulat ay halos yan na lang ang nabanggit ko. Ang daming tanong na gumugulo sa aking isipan na gusto kong masagot lahat. Nagkibit-balikat ng ngumisi si tita at hindi na ako sinagot. Lalapitan ko na sana siya nang pigilan ako ni tito. Umalis ka na Yvonne. Seryosong wika nito kaya napabuntong hininga na lang ako at wala na akong nagawa. Paanong napunta sa kanila pati ang kumpanya? Napailing ako at isinantabi muna ang mga katanungan sa aking isipan. I need to go to CECC now. Kailangan ko pang makausap ang taong tumawag sa akin. Bahala na, kahit dala ko pa ang mga gamit ko papunta dun. Pumara na ako ng taxi at nagpababa sa address ng kumpanya. Lalapit na sana ako sa reception desk para magtanong nang may babaeng lumapit sa akin dahilan ng pagkatigil ko. Hi ma'am, are you Miss Yvonne Madriago? The woman asked in a polite way. Tumango ako bilang sagot. I'm Jenny and I am the secretary of Mr. Sander Cervantes. Follow me ma'am. Nakangiti nitong sambit at nagsimulang maglakad. Sinundan ko siya tulad ng pagkakasabi niya. Sumakay kami ng elevator at pinindot nito ang panghuling floor. I'm nervous as hell habang papalapit kami sa huling palapag. Narinig ko ang pagtunog ng elevator, hudyat na nasa tamang palapag na kami. Bumuga ako ng hangin para tanggalin ang kaba at takot na nararamdaman ko. Kumatok si Jenny sa pintuan at sinabing, Sir Sander, Miss Yvonne is already here. Mukhang hinintay muna niya ang utos ng lalaki sa loob, kaya hindi niya muna binuksan ang pinto. Papasukin mo siya, said by the cold and deep voice of a man. Kinalabutan ako at napalunok ng buksan ng sekretary ang pintuan. Eto na, hindi na ako pwedeng umatras. Humakbang ako papasok at nakita ang matipunong likod ng lalaking nagpatawag sa akin. He's staring at the outside of the glass wall. Tumikim ako at inilagay sa gilid ng sofa ang maletang dala ko. Humarap ang lalaki nang marinig nito ang aking tikhim.
Nanliit ang mata ko nang tuluyang makita ang mukha niya. Hindi ko matandaan kung saan o kailan ko siya nakita. Pero parang pamilyar ang lalaki sa akin. Umupo ang lalaki sa sofa na kaharap ko. His look made me shiver, na para bang pati kaluluwa ko ay nakikita niya. I shifted my gaze to my fingers dahil hindi ko kinakaya ang bigat ng tingin niya sa akin. Before we proceed to our business, I'm sorry about what happened to your father. He said it, full of sympathy. Umayos ako ng upo at muling ibinalik ang tingin sa kanya. So you knew my father? Tanong ko sa lalaki. Yes, we know each other. Nagkakasundo kami pagdating sa business at sa ibang bagay. Sagot niya habang nakatingin sa mga mata ko. I can sense that he's telling the truth. And what business are we gonna talk about here? I asked in a curious tone. Tungkol to sa utang ng tatay mo sa akin. Nakautang siya sa akin ng 12 million. So that explains everything. Nalaglag ang pangako sa 12 milyong binanggit niya. Saang kamay ko naman kukunin ng ganoong kalaking halaga? Despite that, I remained calm kahit gusto nang sumabog ng utak ko. Hindi ko na rin alam kung anong klaseng ngiti ang naibibigay ko sa lalaki. So ito yung important business na sinasabi niya. Utang. Puro na lang utang. Mukhang tama nga si Janice. Kahit yata ibenta ko ang kaluluwa ko, hindi ko mababayaran ng buo ang utang na iniwan ni Daddy. At kahit magtrabaho ako buong buhay ko, hindi ko pa rin mababayaran lahat. I'm sorry about that, Mr. Cervantes. Tanging namutawi sa bibig ko dahil hindi ko na alam ang sasabihin ko. So, anong gagawin mo, Mr. Madriago? Tanong sa akin ng lalaki. Matyaga itong naghintay sa aking sagot. Ang laking problema nito. At kahit kunin ko ang solusyon sa kasulok-sulukan ng utak ko, hindi ako makakahagilap ng sagot. Meron akong naisip. Nauutal kong wika. Nakuha ko ang buong atensyon niya nang magsalita ako. Tumingin siya sa akin at sinabing sabihin ko kung ano yung nasa isip ko. Since I can't pay you with one-time payment, what if I work with this company? And yung magiging sahod ko, yun ang ibabayad ko sa'yo. Ayos lang kahit 10 years and forever ako magtrabaho dito. Nangungusap na wika ko na para bang yun ang pinakamagandang ideyang naisip ko sa tanang buhay ko. I was hoping na tatanggapin niya ang aking sinuggest, pero tulad ng inaasahan ko, hindi siya pumayag. Hindi ka pwedeng magtrabaho dito. Walang paligoy-ligoy na sagot niya. Hindi man lang pinag-isipan ng lalaki. Makakatulong na ako sa kumpanya niya, hindi niya pa ako sasahuran. Anong problema dun? O sige, kung ayaw mo, sa ibang kumpanya ako magtatrabaho. Huhulugan na lang kita na parang alkansya tuwing sahod ko hanggang sa mabayaran kita. Okay ba sa'yo yun? Kung hindi ko kakapalan ng mukha ko, walang mangyayari sa akin. I don't like that either. You have to pay me full. I need the money as early as possible. Dire-diretsyong sabi ng lalaki. But sir, wala akong mapagkukunan ng pera. Mangyak-ngyak kong pakiusap habang pinaglalaroan ng mga daliri. Naiipit ako sa sitwasyon at wala na akong ibang maisip na paraan. If you don't have the money, I'll give you a choice on how you're going to pay me instantly. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. So may solusyon siya all this time. Bakit kailangan pa akong pakabahin? Ibang klase talaga. You only have two choice. Pakakasalan mo ko o magbabayad ka ng 12 million. Kung pakakasalan mo ko, lahat ng utang ng daddy mo babayaran ko. Pati na rin yung utang niya sa akin kakalimutan ko. Kulang na lang ay lumuwa ang mga mata ko sa sinabi niya. Hindi ko inaasahan yun. Pero tama ba ang narinig ko o nabingi lang ako? Anong sinabi mo? Tanong ko sa alanganing tono.
Huwag mo nang ipaulit sa akin yung sinabi ko. Alam ko namang narinig mo lahat. Ikaw na bahalang mamili. Dagdag pa ng lalaki. Pinapipili niya ako na parang candy lang ang pinagpipilian ko. How could I trust this man if he's a well-known dangerous businessman in the Philippines? Ako? Aalukin niya ng kasal? Nagpapatawa ba siya o baka nasisiraan na siya ng bait? Anong benefits naman ang makukuha niya kapag pumayag ako sa gusto niyang mangyari? I don't have money, company and all. Okay. Kung ayaw mo ng ganitong setup, ayoko rin naman. Hindi ko to kagustuhan. May kasunduan kami ni Mr. Cervantes at sa akin kanya ipinagkatiwala. Pagpapaliwanag ng lalaki. Kasunduan? Muling tanong ko. Hindi mo na kailangang malaman. He said in a cold voice. Ito ang kontrata. Kung pakakasalan mo ko, hindi mo na kailangang magbayad sa akin. At kung hindi mo naman ako pakakasalan, meron kang 3 araw para bayaran yung utang ng daddy mo. At kung hindi mo ko mababayaran sa loob ng 3 araw, sa kulungan ng bagsak mo. Mariin akong napamura at napakagat ng pang-ibabang labi habang binabasa ang kontrata. At base sa kontrata na to, nakalagay din dito na kapag hindi nakabayad si daddy sa utang niya, ako ang magiging kabayaran. Mahal na mahal ko si daddy. At hindi ko maintindihan kung bakit parang isa lang akong laruan na ipinamigay niya na lang ng basta. I don't even know this man. At hindi man lang niya sinabi na merong ganito para naman sana naging handa ako. Nakakabigla ang lahat. Ano namang naisipan ni daddy at sa kanya niya ako pinagkatiwala? Knowing him, hindi niya ako basta ipagkakatiwala sa kahit na sinong lalaki. Dad left me with no choice but to accept the dangerous yet tempting offer of this man. Kinuha ko ang ballpen sa tabi ng kontrata at nanginginig yung pinirmahan. Wala naman sigurong masama, hindi ba? I don't have a choice right now. And this contract will save me for life. Mababayaran lahat ng utang ni Dad at wala na akong ibang aalalahanin. It's settled then. Wika niya na parang trabaho lang ang tinanggap. Huwag mong sabihing in love ka sa akin kaya pumayag ka na ako ang maging kabayaran sa utang ni Dad. And what benefit could you get by marrying me? Pinanliitan ko siya ng mata. I mean, walang ibang dahilan para pumayag siya. Or ganito lang talaga sa mundo ng business. Whatever it is, I have no rights to know. Don't assume anything. You're not even my type. And for your last question, you also don't need to know. Walang emosyong wika ng lalaki. Okay, hindi naman masakit. Pero mabuti na rin nagkakaliwanagan kami. I have to lower my pride to make this work. Mahirap kapag nagbago ang isip niya. Nakakahiya man pero kailangan kong gawin to. Kahit pa ang ibig sabihin nun ay maging alipin niya ako. Paano ang setup ng kasal? Magdi-divorce rin ba tayo? Tanong ko sa lalaki. Hindi pa nga tayo kinakasal, divorce na agad yung nasa isip mo. Isipin mo na lang, ikaw rin naman ang makikinabang dito. Kaya hayaan mo na lang akong magdesisyon kung kailan kita itatapon. Tumatawang wika ng lalaki. Kumunot ang noo ko sa tinuran niya. Sarkastiko akong tumawa at tumingin sa kanya ng masama. Oo nga pala. Nakalimutan ko kung anong klase siyang lalaki. Ano pa ba ang ine-expect ko sa kanya? I bit my lower lip to suppress the emotion building up. Parehas kaming napatingin sa pinto nang katukin ito ng kanyang sekretarya at pumasok. Sir, nasa labas po si Ma'am Maxine. Wika ng sekretarya. Sabihin mo maghintay siya. Ani Sander at tumingin muli sa akin. Ituloy na lang natin yung pag-uusap natin sa bahay ko. Hintayin mo ko doon. Ipapahatid kita kay Manong Oscar. Hintayin mo siya sa waiting area sa baba. Sambit ng lalaki saka tumayo. Kinuha niya ang 2 maleta ko at lumakad palabas ng pinto kaya mabilis akong sumunod. Sander?
Natigil ang babae sa sasabihin niya nang makita ko. The woman was wearing a fitted red dress and a white coat. Rinig na rinig ang bawat yapak ng estileto niya sa sahig nang humakbang siya papalapit kay Sander. Who is she? Nakataas ang kilay na tanong ng babae. My fiancé. Nagulat ako sa diretsahang sagot ni Sander. Ni hindi niya ikinaila yung kasunduan namin. Halata namang may something sa kanila ng babae. Bakit hindi niya sinagot ng totoo? Na may atraso ako at kabayaran ng pagpapakasal ko sa kanya. Ganun kadali. Wait, tama ba ang narinig ko? Are you serious? Ngumiti ang babae pero halata namang hindi ito natutuwa. Mag-usap tayo sa office ko, ani Sander at naglakad papasok sa kanyang opisina. Tumingin muna sa akin ang babae na para bang ako ang pinakakinasusuklaman niyang kaaway. Bago nito sinundan si Sander. Sino siya? Curious na tanong ko sa sekretary ni Sander. Si Ma'am Maxine po. Ang alam ko ma'am, girlfriend siya ni Sir Sander. Hindi ko alam na ikaw po pala. Sagot ng babae. Siguro kaibigan po ni Sir Sander. May gusto lang sa kanya. Dagdag pa nito. Halata nga. Kasi hindi aakto yun ng ganun kung wala siyang nararamdaman para sa lalaki. Aba, baski naman siguro ako kung ako ang nasa posisyon ni Maxine. Talagang mag-iinit ang ulo ko. Knowing na biglaan at hindi man lang siya handa. What can I do? Nandito na to. And I feel sorry for Maxine kasi yung kinuha ko pa ay mahalagang tao sa kanya. Bumuntong hininga ko at inilihis na ang tingin sa opisina ni Sander. Tulad ng sinabi niya ay naghintay ako sa waiting area. Hinintay ko si Manong Oscar kahit hindi ko alam kung ano bang itsura niya. Ilang minuto pa akong naghintay nang may lumapit sa aking medyo matandang lalaki. Ikaw po ba si Ma'am Yvonne? Tanong nito sa magalang na boses. Opo. Kayo po ba si Manong Oscar? Nakangiti siyang tumango bilang sagot. May pupuntahan ka pa po ba ma'am bago tayo dumiretso sa bahay ni Sir Sander? Tanong nito habang naglalakad na kami papunta sa kotse. Wala na po Manong. Magalang kong sagot at sinamahan ng matamis ng ngiti. He reminded me of my late father. Siguro kung nandito siya ngayon, hindi ako nahihirapan sa sitwasyon ko. Okay lang kahit mabaon kami sa utang basta kasama ko siya. Yun lang naman ang kailangan ko. Oo, mahirap tanggapin. Pero kailangan kong magpatuloy na ako na lang na mag-isa.